Okay, ayan, good morning po mga katongs. Magandang araw po sa inyong lahat. At ayan, umulan nga po kagahapon. Sabi nila utol, noon lang daw umulan dito, kahapon lang. Kaya inaasahan ko talagang bago sila, hindi ko sila muna pauwiin kahagabi dahil papatulong muna namin ikalat yung chicken manure. So nagulat na lang ako dito. Nakasalubong namin yung ulan doon sa Magalang hanggang dito malakas. Kaya bagay, okay naman din yun kasi talagang magpapatubig na rin kami dito. Papatubigan namin sana to paararo para maararo tong sa may Ampalaya. Tapos ayun, yung nandun sa kabila sa dulo, grass katiri namin ni Bato. So nakamenos tayo ng trabaho sa ulan, kaya lang nabasa na naman yung chicken manure. Bagay, 1 linggo lang naman yan na matitiktik uli yan, para hindi naman tayo nagmamadali na dito Kaya kung baga nagkukan tayo nung nakaraang mga ano kasi cropping natin puro apurahan. So tumatiming tayo ng maganda ngayon. Kaya sabi ko nga, puro ampalaya muna itatanim natin dito para medyo makaluwag-luwag tayo sa trabaho at sa mga pag-harvest. Kasi sa totoo lang mga katongs, doon tayo na sagad. Ako rin ang may kwan dito, ako rin ang may mali kasi ang sa akin, kaya ko magtanim hanggang kahit na kaya kong taniman lahat to, alagaan. Yun nga lang kasi pagdating ng harvest, napapabayaan na yung mga karamihan na tanim dahil pag-harvest, pagtitinor, pagbibiyahe, yun ang nangyayari sa akin. Kaya hindi ko natututukan yung mga halaman. So kaya napag-aralan din na namin yan. Sabi ko, mag-focus muna tayo sa isa para at least hindi masasayang lahat ng pagod natin. Gustuhin man nating magtanim ng marami dito na iba-ibang klaseng gulay, kulang tayo sa tao pagdating sa harvest. Kasi yun ang pumapatay sa akin. Kaya isa rin yun. Dulo nyo, harvest, bibiyahe ko, harvest, biyahe, tapos maghapon tayong biyahe pagdating. Kaya minsan nagpapatubig pa tayo, naglalamay. Yun, doon din ako nadali, napasma ako nun. Kaya bukod sa nagpahilot ako doon sa inano ni Mrs., may pinuntahan din kami isang manggagamot na nagkuhan na bumalik yung pasma ko. So yun, kaya halos 2 linggo akong nasa gapan nakapahinga. Ngayon medyo okay na. Then tungkol naman do sa problema ko sa bato, pasumpong-sumpong kasi mga katongs. Pero okay pa naman siya. Kumbaga sabi ko nga, nakakaihi pa naman ako, nakakakumpa naman tayo. So kikilos tayo hanggat kaya natin. Ang ginagawa ko kasi, tulad niya mga katongs, galing ako ng ng palengke ngayon. Bumili ko ng mga gamit dito, tsaka ulam. Pero ngayon, maglilinis muna tayo. Kalat. Linis muna tayo ng mga paligid. Tapos bubuuin na natin yung 2 grass cutter. So yun muna gagawin natin. Pero bago yan, mag-iis tayo dito sa kusina. Then tayo dito, nagluluto.
pan namin ni Bato. Pang ulam. Gabi, pabili tayo ng bigas. Ito yung bilili natin. Yung tokwa. Ito kasi hindi ko pinawawala mga katongs. Kung napansin nyo, buhat nung ginagawa ko yung mga katongs, malaking naging ginawa sa akin. Ito, kung napansin nyo po, ito po pala yung gamot ko. May gamot ako rito, tapos may gamot ako ron. Hindi naman ano to, kumbaga ano lang. Ito yung iniinom ko, yung sambong capsule or sambong lips. Ito, sambong capsule nga. Meron ako dito, meron ako doon sa bahay sa Gapan. Tsaka ito mga katongs, ang mahalaga sa akin. Kaya na napansin ko, meron pinabili ko si Mrs. Una ito, yung pang user natin. Tapos kung papunta ako, pa-uwi ako dito, tapos pa-uwi ako sa Gapan. Minsan kasi binibit-bit ko yan, sabi ko. Kaya nagpa-order din ako ng isa kay Mrs. Meron ako dito, meron din ako sa Gapan. Ito yung juicer natin. Kasi ang ginagawa ko kasi mga to, ito, hindi ako nagpapawala ng pipino kahit doon sa Gapan. Tapos carrots, then lemon. Mamaya pakita ko po sa inyo paano ko ginagawa to. Then isang kahalo na ito yung malunggay. Totoo lang, sa mga kanya-kanya tayong mga paniniwala kasi mga katong. Alam niyo na ba? Marami kong pinapanood ng mga doktor mismo. Siya na si Doc Atoy, tapos yung isa si Doc Alvin, sa mga nagsukat sa Facebook. Legit na mga doktor yon, nagtuturo sila ng mga herbal na maiinom sa mga ganyang klaseng sakit. Sa mukha nito, mga natural food supplement na natural nutrients. So buhat nung ginawa ko to, awa ng Diyos, laki naman naging pagbabago. Sana magtuloy-tuloy. Mga bata ko, nagpunta pala dito yung nanay ni boss. Wala ako kasi nun. Masyal daw dito. Okay, ayan po mga katongs, luluto tayong almusal. Burrito on tilapia, tapos bulaklak. Ayun ako, sa batong bulaklak, gigisa natin yan. Nawala yung bulaklak. Okay na, kain tayo bata. Kaya na.
Kunin mo na yan. Ay. Hey! Maghintay ka? Maghintay ka? Kain po. Kain tayo. Ay. Kain po. Okay, ayan po. Tapos na kami kumain ng bato. So, gagawin ko muna itong grass cutter para mamaya kahit si Bato mapagsimula na mag grass cutter doon sa dulo. Then lilinis ko muna yung pan natin. Mga alambre kasing tinanggal. Ito, dito nilagay nila utol. Tapos yung mga buto ng sigarilyas, yun, apat na sako. So, lilinisin natin yan para magandang tingnan. Tapos sa makalawa sa makalawa pwede nung paroto to pagka hindi na umulan, mabilis lang naman matuyo. Tapos yung pag-grass cutter din natin yung mga kilid na yun para maano yung mga damo. Tapos pagka pinaroto padudukot ko din yun ang maroto. So yan ang gagawin natin. Ay, magpapalit tayo ng carburetor. Okay, ayan po, nakikabit ko na yung isa. Ayan, bago na. Tapos kakabit natin ito, yung starter dito, yung pang start. So ito yung pinaglumaan yung carburetor. Pakat talaga mga katongs. Ayan, hindi mo na natanggal yung karayom. At kabit lang natin to. At doon na tayo sa kabila pagkayari. Apat na tornilyo lang naman to. Gana. Tapos ito, yung buya na lang. Palitan na rin natin yung buya. Sure na. Bago rin tayong binili. Dalawa ito.
pa ako kay bato ng gasolina. Mamaya natin matetesting yan. Pero bago yan, tatabi muna natin itong mga pinagpalitan. Baka may mga piyesa pa tayo dyan. Papalitan na rin natin yung isa. Carburetor. Para panlilinis natin. Marumi na yung mga grabe mga katongs, napakalakas ang ulan dito. Ayan, kayayari lang. Kaya ayan, kinabit ko yung trapal dito pa ito to. Pinasok ko. Naglilinis kami ni Bato rito kanina. Ayan, pinag-grass cutter ko kay Bato yung mga pinabawasan ko yung talbos para magsupang ng panibago. Tapos yung doon pinag-grass cutter ko rin habang winawalis ko. Umulan naman, kaya ayan, itila lang kasi inayos na rin namin yung mga dito. Ayun, mukhang tag-ulan na. Ayan o, sabi ko pa naman pwede na sa Makalawa Paroto to. Ayun, nabasa na naman ng ulan. Bali yung pinag-ookran at saka yung sitaw ay sili, nabunot na nila yung yung mga puno ng okra, puno ng sili, tinumpok dito. Kaso hindi nasunog yung kalahati, nabutan daw ng ulang kahapon ay ganun. So yun nga po yung sinasabi ko. Shoutout kay Ka-Farmer. Nakamusta po siya. Nakakuha pala si Ka-Farmer, si idol natin. So alam niya yung vlog ko sa CKG ko, kaya may tinuro siyang gamot. Maraming salamat po Ka-Farmer. So nakakapat minessage siya po ako. Tapos talagang sa laro ng vlogger, si Ka-Farmer ho, isa ho yan sa malaki na itulong sa akin kung na-opera yung anak ko. Tapos ayan, nakita niyang may problema yung kidney ko, may tinuro siyang gamot sa akin, gamot. Kaya ayan, maraming salamat po. Nakakahiya kasi madalas akong dumaan doon sa kanila, kaya lang hindi ako umaano sa kanila kasi nahiya ako. Kaya minsan punta ako doon. So ayun, napakabait po ni Ka-Farmer talaga. Hindi po siya nakakalimot. Kahit malaking pa na po siya, alam niya pa rin po yung kumbaga may pag-ano pa rin po siya sa mga malilit kamukha na sa amin, kamukha ko. So ayan, maraming salamat sa iyo, idol.
napaglinis na tayo. Winawalis ko yung sinasabayan ko ng walis yung ginag-scatter ng bato kanina, kaso yun nga, biglang buhawi ulan, ang lakas ng hangin. Kasi okay naman yung grass cutter, tinesting niya yung parehas, hindi na nagkagarya, kaya natatandaan nyo ganitong taon na may tanim na tayong sili dito, tapos katapusan ng Mayo nakapagtanim nagtatanim na tayo ng ampalaya din doon. So yun ang tinamaan natin ng ampalaya, yung tanim natin ng June dati. So ngayon medyo madidelay at border tayo ng punla, June pa darating, siguro madidelay ng konti. So tama lang kasi 15 pa lang ngayon, 16 makapagpunta tayo doon, malilinis natin lahat, tatanggalin natin yung mga baging na dati ng palaya sitaw, lilinisin natin yung mga ginawa nila dito. Tapos yung mga puno ng sili aalisin natin din, lalagyan natin doon sa dulo. Tapos gagraskatirin, pagka nagraskater, paararo natin, pabibiyak natin yung tudling. So ayan, salamat din po kay Tito Cesar sa mga tinuturo niya sa akin, kasi nakamonitor ni si Tito Cesar, nakita niya yung area nito maganda, tapos sabi niya para hindi na daw gumastos ng malaki, tamang mahal daw yung punla, pero okay naman kasi wala ka ng gasto sa balag. Tapos yung grafted daw, halos 5 taon na niyang sinusubukan, talagang maganda raw, talagang matibay daw yun talaga sa tagulan, lalo na sa tagulan. Kaya nakapag-grafted ako dahil kay Tito Cesar, dahil sinasabi niya po sa akin. At ayun, isa pa, yung area natin kumbaga laspag na, nakakailan wrapping na, kaya pero may sega sa grafted kesa tulad nito, ito ibabasal natin, kaya pinatanggal ko yung mga balag, ikuka natin paroroto, itutudling, then magtatayo balag, tapos ibubuto natin uli. Sa balag naman wala naman ng kanya, dahil andito pa yung mga bukawi niya, mabago pa ito yung doon na lang siguro kukulaan ng bukawi, kasi yun 2 taon na yun yung bukawi doon sa kabila. So yun nga, ito ibubuto natin dito pati yung kabila, kasi magsusunod tayo puro ampalaya, kumbaga uunahin lang natin to habang hinihintay natin yung binhi, inuuna natin to. Then pagka nakatanim na tayo, nagpapalaki na tayo, at saka natin asikasuhin ito para at least hindi sila magsabay, kasi maluwang to. Tulad yan, 25 tray yung order natin na grafted, lalabing 2 na lang kamo, siguro dito 12. Kasi ito medyo maano to, yung balag dito medyo maliit to, yung kabila na yun ng malaki. Ang problema lang doon, maraming silong na mangga, 3 punong mangga masisilong doon, kaya titignan din natin. Ang gagawin ko doon, pagitan ng isang tudling, hindi ko pupunuin yung tudling na yan, pagitan ng isang tudling tanim, tapos sa susunod sa isang tudling naman ng tanim ng grafted. Puro ampalaya ilalagay natin doon, kaso yun nga, sabi ko puro grafted.
magsisili tayong panigang pagpasok ng bear, paglipas siguro ng ampalaya dito sa harap, sili naman itatanim, pero may ampalaya tayo doon, tapos dito rin. So yun muna, yun ang target ko. Alam mo ng iba. Yan, kailangan nating tutukan or mag-focus muna sa ampalaya. So okay mga katong, so yan, tagulan na talaga, nangingitim pa yung langit at malakas ang hangin. So mag-grasyate rin muna kami ng bato bukas pa ito. At least na yan, nagawa na natin yung grasyate. Okay, yan, shoutout po kay Tita Josie, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ito mga katungsa, bigyan ko kayo yung tip. Biglang nag-boom yung dynasty variety na Chatay. Kung dati mistisa, nagkakaubos yung nagkakaubos yung buto. Ngayon pati yung dynasty wala na. 3 nagka-grafted ang ino-orderan ko, ang natawagan ko. Meron dito sa Bulacan, meron dito sa Pangasinan, at meron dito sa Candaba. Yung mga nagpupunla ng grafted. Talagang ang available lang nila Galaxy. Tapos ang mistisa wala. Sabi ko, kung meron silang kahit na Chatay, pero marami din yung order ng Chatay sa nila na grafted, kaso wala silang makuha ang buto. Dito kay Rancor na binibila ko dati ng maraming stock na Chatay na buto, ngayon wala. 2 buwan na daw wala dito sa kay Rancor, kasi may nagpapabili sa akin. Pinapunta ko kanina si Bato, wala na daw. Tinawagan ko, wala daw available, hindi pa daw alam kung kailan darating. Kinontak ko yung isang kausap ko dati sa may mga Chatay company, hindi pa daw alam kung kailan maglalabas. Kaya buti na lang naka-order ako doon sa isa na may available siyang Chatay. Pero una inaano ko yung mistisa, wala rin daw kasi ang available niya lang Galaxy. So nagtanong ako sa kanya ng Chatay kung meron, sabi niya meron. Yun nga lang, last pack na daw yun yung order ko. Kaya buti daw na kumbaga nakatawag ako kagad. Ewan ko bakit nagpapahirap ngayon sa mga buto ng ampalaya. Yung dalawa kasi na yun, yung Chatay, nagulat ako, nag-boom talaga. Ang dami ko nang napapanood sa Facebook, sa YouTube, na ang ampalaya, ang tanim Chatay Dynasty. Samantalang dati nung una ako nagtanim ng Chatay, nung una ko sinubukan, nag-search ako sa YouTube, sa Facebook, wala akong makitang nagtatanim. Kaya nagulat ako, nag-boom yung Chatay. So yun, ganun lang mga katongs muna ang ating vlog. Pero ito, pakita ko sa inyo yung gagawin kong iinumin ko, na iniinom ko pala mga katongs. Tapos umorder ako dun sa binigay na pansakan ni ka-farmer. So tumawag si Mrs. dumating na daw. Yun nga lang, baka isang araw ko kunin yung gamot kasi mainom daw yan, sabi ni Idol ka-farmer. Kaya sabi ko subukan ko muna, kaya nagsubok tayo. So ayan, ang mimix ko ngayon, yung jujuicer natin, itong kalahating lemon, isang pipino, tsaka itong malunggay.
Malunggay Pandisan. So ayun, nakakapag-user na tayo mga katongs. Alam nyo, medyo mahirap lang inumin kasi puro yung malunggay. So kanina kaya hindi ko na inubos, marami na masyado. Kailangan mga lang, isang kutsara o dalawang kutsara. Pagka nakita kong pumatak mo na ganun karami, kahit na may laman pa yung hinuhugot ko na. Kasi napakahirap po inumin pag pero may lemon, kaya hinahalo ko po yung lemon para mawala yung pan ng malunggay niya, yung ng malunggay medyo mapaito kasi. Medyo mahirap nga lang inumin gawa ng malunggay, pero saktong-sakto yung mix natin ng yung hinahalo natin yung lemon, nawawala masyado yung pait ng malunggay. So yan, tapos may inom ako ng ng 10 capsule sa maga. Okay, hanggang dito na lang muna mga katong. Maraming salamat po. Bukas na lang po muli. At ayan, umuulan na naman. So ayan, bye bye.